Gandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay user WC9 at shoutout kay Fernando Jimeno. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3071 hanggang 3075. Bago siya dumating sa Villa, huminga ng malalim si Aaron, pumikit, at dinama ang sitwasyon sa Villa. Gaya ng iniisip niya, maraming mamamatay tao na nakatago sa dilim ng Villa. Tila gusto ng organisasyon ng mga pumatay kay Popko na manatili siya sa mga pakpak. Nang makita ito ng pinuno, napagkamalan niyang naisip na kinakabahan si Aaron at hindi niya maiwasang mabaluktot ang kanyang mga labi. Ngayon pa lang ay nagsalita na ang bata. Sa hindi inaasahan, nagsimula siyang matakot. Let's go. Hinihintay ka pa ng may-ari. Hinimok ng pinuno, binuksan ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at tumawa. Aniya, siya pa rin ang Panginoon ng isang pamilya. Ang Wang Li ngayon ay naging papay ng iba. Hindi ko pa alam. Hindi maintindihan ng pinuno ang pangungusap na ito ng malinaw, ngunit ayaw niyang maunawaan. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang gawain ay ibalik ang Aaron, para matapos niya ang kanyang gawain sa isang paa sa pintuan. Pagpasok sa Villa, medyo nauuna ang Aaron kaysa sa pinuno, kaya kakaiba ang pakiramdam ng pinuno. Bakit alam ni Aaron kung paano hanapin si Wang Li nang wala ang kanyang gabay? Noon pa lang siya ay nasa entrance ng Villa, naramdaman na ni Aaron ang lokasyon ni Wang Li, kaya natural na hindi niya kailangan ng iba na mamuna. Gayunpaman, ang kanyang hindi malay na pag-uugali ay nagdulot ng napakalakas na pagdududa sa pinuno. Pagdating niya kay Wang Li, mahinahong umupo si Aaron. Ito ay magandang tsaa, sinabi ni Wang Li kay Aaron. Naputol na tsaa. Han 3,000 tapusin, ngumiti at kinuha ang tasa, uminom. Nasaan si Wang Lynch? Direktang tanong ni Wang Li. Sasabihin kong hindi ko siya nakita. Naniniwala ka ba? Sabi ni Aaron. Kinagat ni Wang Li ang kanyang mga ngipin. Ngayon ang balita ay lumilipad sa buong mundo. Sinasabing nahuli ng Aaron si Wang Lingqi. Paanong hindi niya ito nakita? Aaron, kahit matanda na ako, huwag mo akong pretuhin bilang Alzheimer's disease, sabi ni Wang Li. Aaron mata ay nagniningning, hindi maipaliwanag na pumalakpak, ay nagsabi, ang sakit na Alzheimer, ang 4 na salitang ito ay naglalarawan ng napakahusay, hindi ka malayo sa 4 na salitang ito. Si Wang Li, na may malamig na mukha, ay inilapag ang teapot at kinagat ang kanyang mga ngipin at sinabing, Aaron, bibigyan kita ng pagkakataon na palayain si Wang Lingqi. Kung hindi, ayaw mong umalis dito ng buhay ngayon. Wang Li, hindi mo ba alam na simula nang pumasok ako sa Villa na ito, wala silang balak na palayain ako. At kahit ikaw mismo ay nahulog sa bitag nila. Kapag ang mga taong ito ay pumunta sa bahay ni Wang, sa tingin mo aalis sila, madali. Umiling si Han Sanchen at nagpatuloy, sasamantalahin nila ang sitwasyon para kontrolin ang pamilya Wang sa hinaharap na magiging papi nila. Nagbago ang mukha ni Wang Li, sila ba ang mga tao sa killer organization? Ngunit paano niya nalaman ang tungkol dito? Napakatago ng mga taong iyon. Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo, sabi ni Wang Li. Han 3,000 ngiti, dinala niya ang tsarera, at binigyan ang sarili ng isang buong tasa. You don't have to tell me if you understand. You just know it in your heart. By the way, I can tell you that people who are catching by them, have nothing to do with me. They are secretly operating the bukod sa pagtatangka nilang patayin ako, gusto rin nilang gamitin ang kamay ng pamilya Wang para kontrolin ang negosyo ni Yanjing. Han 3,000 tapusin,
at uminom ng tasa ng tsaa. Para sa tsaa, Aaron ay isang baka chewing peony, ganap na hindi maunawaan ang kakanyahan, uhaw ay ang tanging papel na ginagampanan ng tsaa para sa kanya. Kumunat ang noo ni Wang Li. Ang mga salita ni Aaron ay nayanig ang kanyang intensyon na makipagtulungan sa mamamatay na organisasyon. Gayunpaman, naiintindihan niya na sa anyo ngayon, mahirap sumakay ng tigre. Napakaraming miyembro ng killer organization ang nakatago sa villa ni Wang. Hindi niya magagawa kung gusto niyang bumalik. At bawat galaw niya ngayon ay may pinapanood. Aaron, gusto ko lang malaman kung nasaan si Wang Lynch, sabi ni Wang Li. Aaron walang magawang ngiti, itong matandang bagay, ayaw mo pa bang malaman ang dahilan? Mahirap talagang malito. You should ask your partner, mas alam niya kaysa sa akin. Sabi ni Aaron. Matapos marinig ito, direktang ibinagsak ni Wang Li ang tasa sa kanyang kamay, na parang isang senyales. Matapos ang tunog ng teacup na nabasag, lahat ng tao sa paligid niya ay pinalibutan ng Aaron, at lumitaw din ang ilan sa mga miyembro ng killer organization na nakatago sa dilim. Aaron, alam kong magaling ka, pero mas mabuting tingnan mo ng malinaw ang sitwasyon. Ang hirap magpatalo ng dalawang kamao gamit ang apat na kamay. Dapat mas alam mo kaysa sa akin. Sabi ni Wang Li sa tonong nagbabantang. Totoo na maraming tao, at nakakatakot ang labanan, ngunit para sa Aaron, isang makapangyarihang tao sa banal na kaharian, ang mga taong ito ay walang pinagkaiba sa tigre ng papel. Hindi ka ba lalabas, Tin Ham? Biglang sabi ni Aaron. Walang gumagalaw. Tumayo lang si Han Sanchen at tumingin sa paligid ng isang linggo. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo sa nakatagong posisyon ni Tingan at nagpatuloy, pagungkaba na nanliit ang ulo. Kailan ka magtatago? Nakatago sa dilim, nagulat si Tingan. Alam ni Aaron na siya ay nasa villa ni Wang, na hindi nakakagulat. Ngunit alam ni Aaron ang kanyang eksaktong lokasyon, na masyadong kakaiba. Nakikita ba niya ang mga bagay? Katulad nito, labis ding nabigla si Wang Li sa inasal ni Aaron. Hindi lang niya nakita ang mga nakatagong bagay ng mga mamamatay tao sa dilim, ngunit alam din niya kung nasaan si Tingan, na sobrang kakaiba. Aaron, hindi ko inaasahan na napakatalino mo. Lumitaw si Tingan sa dilim at nakangiting sinabi kay Aaron. Pagkatapos ng huling pagkabigla ng lakas ni Aaron, hindi siya nag-iwan ng labis na takot para kay Tingan, dahil ngayon, hindi lamang siya mas maraming tao, ngunit mayroon din siyang mainit. Hindi siya naniniwala na hindi niya kayang patayin ang Aaron sa kasong ito. Matalino ka ba? Aaron magaan ng ngiti, sinabi, ang ganoong mahirap na paraan, paano ko hindi makita, o sabihin, sa tingin mo ito ay isang magandang galaw, hindi ko dapat makita. Ang mga salitang ito, sa pagbabalat kayo, ay nagsabi na ang IQ ni Tingan ay mababa, kaya't si Tingan ay nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Aaron, upang makitungo sa iyo, naghahanda ako sa lahat ng oras na ito. Sa tingin mo ba qualified ka na kausapin ako ng ganito? Malamig na sabi ni Tinggam. Nang sumunod na sandali, lahat ng miyembro ng killer organization, walang exception, ay naglabas ng mainit na sandata at tinutukan ang Aaron. Napabuntong hininga si Aaron. Ito ba ang kanyang paraan? Para sa mga ordinaryong tao, mayroon talaga itong sapat na kapangyarihang humadlang, ngunit sa kasamaang palad, sa harap niya, ang mga bagay na ito ay hindi maaaring magdulot ng banta sa lahat, siguro hindi mo pa rin naiintindihan ang aking lakas, sabi ni Aaron. Tingan grimly smile, lakas. Anong uri ng lakas ang maaaring baliwalain ang pinsala ng mga thermal weapon? Sa mata ni Tingan, sino mang master, sa harap ng mainit na sandata, dead end lang, sa tingin mo ba ay Diyos ka? Sabi ni Tinggam, tumatawa. Hindi ba? Nang si Aaron ay nagtaas ng ngiti sa gilid ng kanyang bibig, ang puso ni Tingan ay hindi maipaliwanag na nagkaroon ng matinding takot, at tila naiisip ang huling laban kay Aaron. Sa oras na iyon, kung hindi siya binitawan ni Aaron, siya ay naging bangkay. Para kay Tingan, hindi pa siya nainsulto ng ganito, kaya dapat na siyang mamatay. Ngayon, sa harap ng sitwasyong ito, hindi lamang lumuhad si Aaron upang humingi ng awa sa kanya, ngunit mayabang pa rin, na lalong ikinagalit ni Tingan. Aaron, tinuturing mo ba talaga ang iyong sarili bilang isang Diyos? Kung gayon, gusto kong makita kung kaya ng Diyos na protektahan ang kanyang sarili mula sa mga bala. Dahil doon,
Nagngangalit si Tingon at hinayla ang gatilyo. Bilang karagdagan sa pagbibigay ng leksyon sa Aaron, si Tingon ay nagpapasaya rin para sa kanyang sarili, dahil natakot siya nang makita niya ang ngiti ni Aaron. Kailangan niyang palayain ang takot. Bang! Umikot si Wang Li sa takot, at pagkatapos ay namutla. Hindi niya akalain na direktang babarilan ni Tingon si Aaron. Sa opinyon ni Wang Li, ang Aaron ay dapat mahulog sa isang pool ng dugo at magbayad para sa kanyang kawalang galang kay Tingon. Ngunit nagulat ang lahat, nakangiti si Aaron at hindi man lang mukhang nasaktan. At itinaas niya ang kanyang kanang kamay na nagpapakita ng nakakuyom na estado, ang palad ay tila may hawak. Mukhang hindi gaanong malakas kaysa sa naisip ko. Tumawa si Aaron at ibinuka ang kanyang palad. Nakakabigla ang isang shell sa palad. Naramdaman ni Wang Li na namamanhid ang kanyang anit at isang malamig na pawis ang tumutulo mula sa kanyang likod. And Tingon is also stare big eyes, can't believe of looking at Aaron. How is that possible? Paano ito posible? Talagang natanggap ng Aaron ang bala na walang laman. Isa itong ilusyon. Ito ay dapat na isang ilusyon. Kinusat ni Tingon ang kanyang mga mata, ngunit hindi lumitaw ang naisip na pagbabago. Tahimik pa ring nakalagay ang cartridge case sa palad ng kamay ni Aaron. Ito ba? Ito ba ay isang bagay na kayang gawin ng mga tao? Hindi pala tao, sabi niya, Diyos siya. How possible? How possible? Nagpatuloy sa pagsasalita si Tinham. Ang Adam's apple ni Wang Li ay patuloy na kumikislot, na para bang nakakita siya ng multo. Ngayon lang, sa wakas ay naunawaan ng pinuno na nanguna sa Aaron sa villa ni Wang kung bakit naglakas loob si Aaron na pumunta sa pulong ng mag-isa at hindi siya natakot. Paano ka matatakot kung mayroon kang kamangha-manghang kakayahan? Huminga ng malalim si Wang Li, at unti-unting naging maikli ang kanyang hininga. Sinabi niya sa Aaron, paano ka? Paano mo ito ginagawa? Lumingon si Han kay Wang Li at sinabing, hindi ba kayang gawin ng Diyos ang ganoong simpleng bagay? Ngayon pa lang, maaaring gawing biro ni Wang Li ang salitang, Diyos, ngunit ngayon ay hindi na siya makatawa, at kailangan niyang magduda na si Aaron, ang halimaw, ay talagang Diyos. Kung hindi, paano niya magagawa ang mga bagay na gaya ng pagtanggap ng mga bala ng walang laman? Nagpatuloy si Wang Li na nanginginig, sino ka at paano mo magagawa ang ganoong bagay? Bang! Isa pang shot. Nakipagkamay si Tingon at hinayla ang gatilyo dahil hindi siya naniniwala sa kasamaan. Hindi siya naniniwala na kaya talaga ng Aaron ang ganitong bagay. Siguro, ngayon lang, cover up lang. Hindi niya nataman ang Kyuso at World Universe, at inihanda ng World Universe ang cartridge case ng maaga, kaya nagdulot ito sa kanila ng ganitong uri ng visual illusion. Ang pangalawang shot, ito ay tinham testing ang kanyang mga ideya. Ngunit sa huli, napahamak siya sa kawalan ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, tumama ang bala sa Aaron sa dibdib. Ngunit walang dugong tumalsik sa aking imahinasyon, maliban sa ilang pinsala sa aking damit, walang ibang bakas. Nang mahulog ang kahon ng cartridge sa lupa at gumawa ng malinaw na tunog, si Tinham ay nawalan ng pag-asa. Ngayon, nagpa siya si Ambrose na pumatay. Wala siyang balak na palayain si Aaron. Pero hindi niya akalain na magiging ganito. Well, gusto ko ang damit na ito. Tumingin si Aaron sa butas ng kanyang damit at bamantong hininga. Ipapaputok pa lang ni Tinham ang pangatlong putok niya, bigla siyang nakaramdam ng kislap sa harapan niya. Gayunpaman, sa isang kisap mata, lumitaw na sa kanyang harapan si Aaron, at isang hakbang na lang ang pagitan nila. Sabi ko, mahal ko. Sabi ni Aaron. Tingon ay natakot direkta malambot na mga binti, kumpara sa huling oras na Aaron nagdala sa kanya ng takot. Oras na ito ay walang alinlangan na mas matindi, at ito ay lumampas sa saklaw ng Tingon ay maaaring maunawaan. Ikaw, anong klaseng halimaw ka? Nauutol na sabi ni Tingon. Ang malamig na pawis sa kanyang noo ay sapat na upang ipakita kung gaano siya natatakot sa mga sandaling ito. Tumaas ang sulok ng bibig ni Aaron, na nagpapakita ng kakaibang radiant, at sinabing, hindi ba sinabi ko lang sa iyo na ako ang Diyos? Napabuntong hininga si Tingon. Siya ay isang atheista at hindi naniniwala sa mga multo at Diyos. Ngunit sa sandaling ito, kailangan niyang pagdudahan kung tama ang kanyang saloobin sa bagay na ito. Talagang Diyos ba ang batang nakatayo sa harap niya? Kung hindi, paano ipaliwanag ang sitwasyon ngayon lang? Tingnan natin kung ano pa ang kapangyarihan ng Diyos.
Unti-unting naging mabangis ang ekspresyon ni Aaron. Saglit na naging mabigat ang kapaligiran ng buong villa, tulad ng itim na ulap, na nagpakawala ng hininga sa lahat. Pagkatapos, isang kakilakilabot na eksena ang nangyari. Isang miyembro ng killer organization, na hindi malayo sa Tingon, direktang sumabog at namatay. Ang ulap ng dugo ay nasa buong kalangitan, at ang larawan ay labis na nakakatakot. Ito ay simula pa lamang isang pool ng malabong laman at dugo. Si Tinham ay napaupo sa lupa, nanginginig ang buong, "Devil, you are devil." Natakot ang mga mata ni Tingon at sinabi niya sa sarili. Sa pagkakataong ito, wala man lang siyang pagnanais na magsisi, dahil alam niyang kapag kaharap niya ang demonyo, siya ay napahamak. Bagamat marami nang nakita si Wang Li, ang nakakagulat na larawang ito ay isang napakalaking pagkabigla sa kanya, dahil ang bagay na ito ay hindi na mauunawaan mula sa pananaw ng sentido komon. Tapos na, tapos na. Mukhang desperado si Wang Li at sinaktan ang Aaron. May pag-asa bang mabuhay ang pamilya Wang? Tingnan mo ang kapalaran ng mga miyembro ng killer organization na iyon. Ito ang napipintong sakuna ng pamilya Wang. Aaron, mali ako. Ang mga Wang ay mali. Mangyaring bigyan ang mga Wang ng paraan upang mabuhay. Lumuhad si Wang Li at yumoko kay Aaron. Ito ang tanging paraan na naiisip niya para patawarin siya ni Aaron. Lumuhad din si Leader, malapit nang tumalon ang puso niya sa ngayon, parang nanonood ng horror film, pero pati na rin ang ganap na 5D effect. Habang nakaluhod si Wang Li at ang pinuno, lahat ng bodyguards at thugs ng pamilya Wang ay lumuhad sa lupa ng walang exception. Ang Aaron sa sandaling ito, hindi katulad ng Diyos, ay mas katulad ng isang diablo na nagpapanginig sa lahat ng nabubuhay na nilalang at nagpapasakop sa mundo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!